Anong balita mga pare ko Totoo nga sinabi nila, marami na nagbago sa NBA. At panigurado, marami pa dito magbabago. Evolution ang tawag dito. Ang mga simpleng galawan noon ay na-improve at na-develop na mas maangas na galawan na ngayon. Kung ang dati ay majority sa point guard ay skilled lamang, pero ibahin nyo, ang ginawa noon dito ni Derrick Rose. Dahil halos all set na ito na klase ng point guard. Pero ang superstar na point guard na ito ay maagang bumagsak. Dahil na rin yan sa mga injuries. First overall pick ng 2008 ng NBA draft itong si Derrick Rose. Nakita natin lahat ng pinagdaanan niya. Superstar player dito ng Chicago Bulls. Naging Rookie of the Year, 2011 season MVP. Na-injured ng 2012, na-wave, muling nakabalik. Naging bench player at patuloy lumaban dito sa kanyang mga tinamong mga injuries. Nagkumpisa bumaba ang karera ni Derrick Rose buhat nung ma-injure siya dito ng 2012. Ang player na inakala ng lahat na magbabago dito ang takbo ng NBA. Sayang lang, mabilis natapos dito ang pick. Ang pinakabatang MVP dito sa history ng liga. Anin na franchise na ang nilaro dito ni Derrick Rose. Ang Bulls, Knicks, Cavaliers, Timberwolves, Pistons at Grizzlies. Papunta na sa 31 isang edad dito ni Derrick Rose. At ngayon, muli na nag-retire ang guard dito ng All-Star. One of the biggest what if talagang takbo ng karera niya. Paano kaya kung hindi siya na-injured, ilang kampeonato kaya makukuha niya? Ilang MVPs kaya ang may uuwi niya? Yung mga tanong na yan ay mananatiling mga tanong na lang talaga. Ganun pa man, ay nag-iwan siya dito ng baka sa NBA na isa sa pinaka naging magaling na point guard sa isang maiksing panahon lang. Samantalang naman ito si Kawhi Leonard, disappointed ulit ang mga fans dito ni Kawhi dahil nga sa haba ng off-season, kung kailan pa almost 5 days na lang ay doon pa nilabas ang report na dumaan siya sa isang procedure sa kanyang tuhod. Based dito sa GM ng Clippers ay precautionary yung ginawa. Kaya nag-tone down yung pamamaga ay hindi pa rin namawala during off-season. Ay naman for long-term purposes naman ang ginawa dito ng procedure or parang operation. Makakasama naman sa training camp itong si Kawhi pero conditioning ang pagtutuunan ng training at doon pa possible makapaglaro si Kawhi kapag November na sa second or third week ng season. Solo mode muna si James Harden sa Clippers. Pagpasok ni Kawhi Leonard sa Clippers, halos taon-taon ay may injury ito. Hindi na gaano nasusulit ng Clippers ang kanyang serbisyo para sa kupunan. Baka habang tumatagal ay magaya na ito kay Derrick Rose. Sa bench player na rin ito babagsak. At dito na rin unti-unti ang pagbaba ng kanyang mga stats hanggang sa mauwi na rin sa pagretiro. Sa Lakers naman, sinabi ni JJ Redick, nagkaroon siya ng theory kung bakit si Anthony Davis na bumaba ang attempt sa jump shot. Meron lang siya dito na 232 out of 589 ng 39% ng 2024 na season. Noong 2023, nasa 230 out of 562 na nasa 40%. Nasa 56 games lang siya nun. Bumaba din ang shooting ng AD mula sa 3-point area. Pero since 2021 ay doon talaga nagkumpisang bumaba ang jump shot rate ni Anthony Davis. Base kasi dito kay Coach JJ Redick, hindi pa siya sigurado sa theory niya kaya hindi niya pa masabi kung ano ba talaga. Pero kapag sigurado na talaga siya, isi-share niya. Pero kung titinan sa history ni AD ay meron siyang injury sa balikat. Noong 2016 ay lumala yung injury na yun at hindi niya pinaopera mula noong 2019 bago siya lumipat dito ng Lakers. Kaliwang balikat yung nagkaroon ng injury dito kay Anthony Davis na pinaopera niya. Pero yung kanan din ay nagkaroon din ng injury dati. Kaya ang reason, makikita siya lagi nakasuot ng compression shirt. Nagsimula siya magsuot ng compression shirt noong 2015. Nung ma-injured naman ang kanang balikat niya. Ngayon kasi sa interview niya ay nahihirapan daw siyang igalaw ang balikat niya. Dahil nitong 2024 ay nagkaroon ulit ng injury ang balikat niya. Dahil pabalik-balik ang sakit ng balikat niya. Kaya minsan nakikita natin na hindi consistent ang kanyang nilalaro. So alam nyo na ngayon mga Laker fans. Ano kaya masasabi nyo dito mga pare ko